Magandang araw po sa inyong lahat at magandang araw po sa iyo, Doc Louie. Ito na nga po pala ang aking final requirement sa subject natin na PRC9. Okay po, ito na po siya. Ayan po. Ito na po yung ating final requirement sa subject natin na PRC9. Yan po. Ito po yung gagawa tayo ng crude website. Yan po. Then, yan po, and simulan na po natin. Pinaka ano ko lang po dito is i-share ko lang is ang pinaka naging problema ko po dito is ito po, yung XAMPP. Ang pinaka naging ano ko po diyan kasi hassle ko po diyan, pag ini-start ko na tong Apache, then itong MySQL, yan. Then, ipipindutin ko yung admin. Pag pinindot ko yung admin, ang mangyayari dyan, didiretso tayo sa localhost. Ang nangyayari po dun sa gawa ko, pag pinindot ko yung admin, is hindi siya dumediretso doon sa localhost. Ang nangyayari sa kanya is nag-e-error siya. Kumbaga, ganito po yung nangyayari sa kanya. Ganyan yung lumalabas sa gawa ko. Yan mismo yung gawa ko. Yan po, PHP myadmin. Yan po. The MySQLi extension is missing. Yan po yung pinaka-pinroblema ko dito sa ating final requirements. Then, nagtanong din po ako sa mga kaklase ko kung paano ba resolbahan yan. Then, hindi din nila masabi sa akin kasi parang hindi din nila masyadong alam. Kasi yung PC nila, yung mga ganyan nila, hindi naman nagkakaganyan. Kumbaga, pag install daw nila nung XAMPP nila is pag inano nila yung admin, dumediretso na talaga dun sa localhost. Then, nito lang, kanina lang, naano ko yung sa YouTube. Yan, ito po yung natutunan ko sa YouTube kung paano siya paganahin. Yan po. Ang pinakagagawin lang po pala natin is i-copy natin yung yung folder natin na XAMPP. I-copy po natin siya. Then, ang gagawin natin doon is pupunta tayo dun sa environment values. Then, eto po, kung makikita nyo to, itong path, pipindutin natin yung path para pag enter dyan, dun natin ipe-paste yung path, yung XAMPP na kinapi natin. Ito po yung sa PC ko. Ipapakita ko po sa inyo. Yan po. Yan, edit system environment, yan. Pagpasok ko po dyan, pupunta ako dito. Yan. Then, ayan po. Ito na po yung path. Then, e-edit po natin siya. Ito po yun, Nung nakita ko po yan, dun sa path, ang nakalaman lang dyan is ito. Walang nakalaman na XAMPP. Yung kinapi ko na XAMPP, ito, pinaste ko dyan, then, in-okay ko na po siya. In-okay ko na. Then, okay po. Then, in-okay ko na din yan. Then, nung pinagana ko na yung XAMPP natin, in-start ko na, then, pinunta ko dun sa localhost is, gumana na siya. Kumbaga, lumabas na to. Yan. Lumabas na yung ganyan. Yung PHP myadmin. Kumbaga, gumana na siya nung ginawa ko yon. Yun lang po yung pinaka naging problema ko Kumbaga, parang sa high school life ang dami kong ginawang code, ang dami kong ginawang pero puro error pa rin, ang dami ko nang itinama pero parang pa rin, kulang pa din. Pero parang lang pala, parang tuldok lang yung pinaka problem natin. Then, sunod naman po, itong binigay nyo po, sir, na Ision template. Yan. Ision template po na naka-zip. Yan. Ito po. Ision. Yan. Yan po yung laman nun. Yan lahat. Yan.
ito pong issue na to, yan, i-download ko po yan. Dinownload ko po yan. Tapos, eto na po siya. Makikita po natin. Ayan po, nandyan na po siya sa aking PC. Downloads, tapos ipinolder ko po siya. Eto na po yung issue, then in-extract ko po siya. Then, ayan na po. Ang ginawa ko dun sa issue, ito po, yan. Kinapi ko po yan. Kinapi ko yan, then pumunta ako dito sa this PC. Yan. Sa local disk C. Yan. Hinanap ko lang yung XAMPP. Yan. Tapos, ipinis ko siya dito sa loob ng XAMPP dun sa htdocs. Yan. Kung makikita niyo po, ayun po yung issue. Dun ko po siya ipinis para mapagana natin yung ating issue. So, pagbukas po natin ito, binuksan na po natin yung in-start na po natin yung Apache natin, then MySQL. Ang mangyayari po niyan is didiretso na po siya dito sa ating local host. Yan. Didiretso na po siya diyan sa ating local host na ginawa. Then, ang ginawa ko po, ito po, gumawa po ako ng database na ang pangalan is CRUD operation. Kasi, yun yung natin sa requirements, CRUD operation. Then, yung sa loob ng CRUD operations, gumawa ako ng table na ang pangalan is student. Ito po, student. Then, dun sa table na student, nag-input lang ako ng ID, pangalan ng ID, name, contact, then age. Then, yan na po. Yan na po yung pinakagawa ko. Tapos na po tayo sa PHP admin. Yan na po yung pinakagawa ko na nag-input lang tayo ng ID, name, contact, age doon sa ginawa natin na database na CRUD operation. Then, next po niyan, nangyari niyan, dumiretso na po ako dito. Ang nilagay ko lang po is, yan po, localhost /issue. Yung issue po natin na kanina. Then, enter po natin. Yan po yung lumabas. Yan po. Pupunta po tayo dito sa student. Yan. Ito pong student na to kasi, dito po, di ba? Makikita natin. Dito sa CRUD operation, ang nilagay natin is student. Bali, ang gagawin natin, dito tayo pupunta. Yan, sa student. Ayan na po yung pinakagawa natin. Yung ID, name, age, then contact. Then, may nakalagay pa po dyan kung gusto nating i-edit or kung gusto nating i-delete. Ayan na po yung pinakagawa natin. Then, subukan na po nating mag-add. Yan. Add. Gawin ko po, i-add ko yung pangalan ko. Yan po. Mark Dave Fetalino. Then, age ko po. Lalagay ko po yung age ko, which is 21. Then, contact number, 09. Okay, yan po. Nilagay ko na yung contact number ko. Then pag save, yan na po. Kusa na pong lalabas yon. Yan na po yung, ito na po yung natin, yung ID. Then, ito po yung pangalan, Mark Dave Vitalino. Age, yan po, 21. Then, contact number. At kung gusto po nating i-edit, ito po yung button ng edit. Yan. Yan po yung button ng edit. Kung gusto naman natin i-delete, ito lang po yung button ng delete, yung kulay red. Kung gusto pa nating mag-add, try pa po nating mag-add. Ito po, halimbawa po is Joseph Petalino, pangalan po yan ng kapatid ko. Ayan. Ang age po niya is 13. Then, contact number po,
Ayan po. Then, pag sinave po natin siya, ayun na po siya. Pumasok na po siya. Joseph Petalino, then age 13. Ito na po yung pinaka-contact number niya. Then, may edit and delete din po doon. Gawin po natin, add pa po tayo ng isa. Lalagay ko naman is yan, Jose Ignacio. Yan po. Yan po. Yan po yung MM na lang po yan, yung pangalan. Then age niya is halimbawa 64 na siya. Halimbawa lang po yan, ha. Then contact number niya po 1 2 3 4. Yan po, halimbawa po yan yung contact number niya. Then ise-save lang po natin siya. Yan po. Bali 3 na yung nandoon sa ating crude operation. Yan. Yung pangalan ko po, Mark D. Petalino, Joseph Petalino, tapos Jose Ignacio, yung age po nila. Yan. Then contact number po, then i-edit or kung i-delete mo yung file na yon. Halimbawa po is ito po, i-edit natin. Wait lang po, ha. Ito po, halimbawa po, i-edit natin yung kay Mark Dave Petalino. Yan, punta po tayo sa edit. Yan, diyan po papasok yan. Halimbawa po, i-edit natin yung age niya. Halimbawa is nag-22 na siya this coming December. Yan, nag-22 years old na siya, hindi na siya 21. Then pag in-update natin yan, makikita po natin doon sa ating gawa na is nag-update na rin yung age, hindi na 21. Ang nakalagay na doon sa age is 22 na. Then halimbawa naman po itong kay ito po, Joseph Petalino. I-edit natin siya. Halimbawa po si Joseph Petalino is nagpalit na ng cellphone number. Babaguhin natin yung cellphone number. Kung makikita nyo po dyan sa cellphone number, ang nakalagay 12345678909. Babaguhin po natin, ha. Ang gagawin po natin 09 123456788. Yan na po. Halimbawa po, yan na po yung number niya. Then, pag in-update po natin yan, ayan na po. Yung kay Joseph, ito po, yan. Makikita natin doon, ayun pa rin yung age niya, walang nagbago. Pero, yung contact number niya, nagbago. Doon sa contact number niya na 12345678909 is nagbago na. Nagsimula na sa 0. 0987654321. Parang nabaliktad na. Kumbaga binago natin. Ito naman po, kung halimbawa naman i-edit natin yung kay kung i-edit natin yung halimbawa kay yung Jose Ignacio, edit natin. Yan. I-edit natin. Halimbawa po si Jose Ignacio is bading pala siya. Hindi naman po kunwari naglantad, halimbawa po naglantad na po siya. Jose Ignacio, papalitan niya yung pangalan niya. Yan, halimbawa po, Josefa. Ayan, Josefa Maria Clara. Yan. Pinalitan niya po yung pangalan niya. Yeah, yan na po yung pinaka-pangalan niya ngayon. Kasi nagpalit na siya ng pangalan. Then, pag in-update natin, ayun po. Yung kanina po na napalitan na pangalan. Then, ayun pa rin po yung age niya, 64. Then, yung contact number, yun po ang ginawa natin. In-edit natin. In-edit lang natin yon. So, yun na po yung function nung edit natin, at kung yun naman po yung function kapag mag-a-add tayo ng natin. So, halimbawa naman po, next naman po natin itong delete po na to, itong tatlong to.
Halimbawa po is trabaho to. Then, etong si Josepa Maria Clara is, di ba, 64 na nga po siya. Ayan, 64 na po siya. Halimbawa po is namatay siya dahil sa lung cancer halimbawa. So wala na siya sa ating wala na siya sa ating company, i-delete na natin siya. Itong si Josepa Maria Clara, yan, 64. Then yung contact number niya, since died na siya, i-delete na natin siya para mabura na siya dun sa ating company. Yan, pindutin lang natin tong delete. Yan. Makikita nyo po, dalawa na lang sila. Mark Dave Vitalino and Joseph Vitalino na lang. Nawala na yung si Josefa Maria Clara. Then, halimbawa naman po ito, si Joseph Vitalino. Ang nangyari naman po sa kanya is hindi niya nakaya yung pagtatrabaho dito sa company. Ang ginawa po niya, umalis na lang po siya. Ang ginawa po sa kanya is i-delete na lang din po siya, di ba? Pag dinelete po natin yan, makikita po natin, isa na lang. Yung kay Mark Dave Vitalino na lang, yan. Yan naman po. Yan na lang po yung natitira. Yan po yung function ng delete natin. Halimbawa naman po, pakita ko pa po sa inyo yung function ng delete natin. Halimbawa po si Mark Dave is gusto nang umalis sa company, kunwari, then magtatayo na lang siya ng sariling business, then i-delete na natin siya. Yan. Pagka-delete, yan, mabubura na lahat, wala nang laman yung ating information. Yan na, no record found na nakalagay. Yan. Wala nang laman yung ID, name, age, contact, tapos yung edit and delete. Yun po yung function ng ating CRUD operation sa ating MySQL. And doon po nagtatapos ang aking final requirement sa ating PRC9, sa subject natin na PRC9. Maraming salamat po, and yun lang po. Maraming salamat.